Mga kaibigan, welcome back. Eto, bibigyan ko po kayo ng napakainit na balita sa Gilas, Pilipinas. AJ Edu, ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? At makakalaro nga ba siya sa Gilas sa window na ito? Oo o hindi? Nandito ang sagot niyang kaibigan. At may pag-uusapan din tayo dito na what a coincidence kay Kai Sotto at AJ Edu na dapat niyong malaman. Simulan natin dito, di ba kaibigan, kalat na po sa social medias na alanganin na nga po makalaro itong sa AJ Edu sa Gilas, Pilipinas dahil injured nga daw ito. Pero ayon po sa sinabi ng team manager ng Gilas na si Richard Del Rosario, we are hopeful that he can still recover in time. At sinabi pa niya na kahapon ay darating nga daw po na Pilipinas si AJ Edu at magkakaroon sila ng assessment kung makakalaro nga ba ito dito sa paparating na window. So ibig sabihin, nandito na po sa Pilipinas si AJ Edu. Kasama siya ng Gilas mga kaibigan sa window na ito. Yun nga lang, hindi pa po sigurado mga kaibigan kung makakalaro dahil injured nga siya. Pero, eto po talaga yung gusto kong malaman nyo mga kaibigan bago ko po sabihin sa inyo kung makakalaro nga ba si AJ dito sa Gilas, Pilipinas sa window na ito. Kaibigan, eto yung matinding pangyayari. Talagang matinding coincidence to na nangyari po kay Kai Sotto at AJ Edu. Kaibigan, si Kai po at AJ pareho pong na-injured sa Japan B-League. Kaibigan, alam nyo po ba, iisa po pala ng date. Sabay po sila ng game mga kaibigan, pareho po silang na-injured noong November 9 na game nila. Pareho pang sa third quarter, pareho nangyari kaibigan. Ito po yung kay Kai third quarter mga kaibigan ng November 9, hindi na po siya nakalaro sa game na yan at sa sumunod nilang game. At eto, panoorin po natin ang kay AJ Edu kasi nababasa lang natin injured pero hindi natin alam kung saan nga ba niya yung nakuha, di ba mga kaibigan? Eto, panoorin po natin. So eto, nakita natin rumebound pala si AJ Edu at eto na nangyari mga kaibigan, makikita natin iika-ika yung kanyang takbo. So tingnan natin yung replay. Yan mga kaibigan galing sa rebound. So yan, naramdaman ni AJ Edu. Mukhang masakit talaga yan mga kaibigan. Yan, kita natin iika-ika ang takbo niya. So yan, sumenyas pa siya dun sa bench, nagpapalit na siya at hindi na siya nakabalik. Third quarter yan mga kaibigan. Yan, nakikita natin, nakatas ang kanyang kanang paa. So kanang tuhod ang sumagat dito kay AJ Edu. At least nagka-idea tayo dun sa nababasa natin. Ano kayang injury yan? Yan mga kaibigan. Ito po yung nangyari noong date na kasabay po ng game ni Kai Sotto na pareha silang na-injured. Noon yan, November 9. Ang sagot po ng ating butihing source, hindi daw po makakalaro si AJ Edu sa window na ito. Tama po na dinig nyo mga kaibigan, hindi daw po makakalaro si Edu. Pero sana magmilagro mga kaibigan na bumilis yung kanyang recovery at makalaro po siya. Pero kung hindi man, understandable naman po yan at marami pa naman laban ng Gilas Pilipinas. Ang pinakamahalaga po kasi ay yung kalusugan ng ating mga players. Kaya ipag-pray po natin na sana maging mabilis po recovery ni AJ Edu. About naman po kay mga kaibigan, 100% naman po na makakalarong pambato natin dito sa window na ito. At pag-pray po natin na sana maganda ipakita niya dito sa mga laban niya, especially dito sa New Zealand. Kasi aabangan talaga ng maraming yan at pati na po ng NBL at ng mga fans ng NBL. Kasi puro NBL players po yung makakalaban niya rito sa New Zealand. Mga kaibigan, ito ang balita ko sa inyo. Sana i-like nyo naman ang video ko. At maraming salamat po sa inyo sa solid na suporta. Mabuhay po kayo.